Good morning, everyone! So, andito na naman tayo in our Sunday service dito sa BCF Purity House Church. So, under tayo sa BCF Coronadal South Cotabato, headed by our senior pastor, Pastora Marlene Hobero and Pastor Alfredo Hobero. Today is Sunday. Again, we are in celebration sa araw na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay na-resurrect. Okay? At the same time, tayo din ay nagse-celebrate with our fathers for today. Above all, yung ating Ama na nasa langit, na kung saan siya yung talagang totoong nagmahal sa ating lahat ng walang kondisyon. So to all the fathers around the world, Happy Father's Day. Pakisabi sa katabi mo, Happy Father's Day. Now, to give highlight sa ating celebration of Father's Day, allow me to acknowledge yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay ng bawat amang naging example. Sabi nga ni Pastora kanina, walang perfect na ama, pero kailangan natin ang Diyos. Somehow na ang mga buhay ng bawat tatay na sinasabi nating haligi at pari ng bawat tahanan ay mabigyan ng pagkakataon na i-share din sa kanilang mga anak. And most of all, tayong lahat ay mag-greet ngayong araw. Sabihin natin sa ating tatay na nasa langit, Happy Father's Day, Abba Father. Lahat po tayo magsabi, Happy Father's Day, Abba Father. Now, sabi ni Pastora kanina, Abba means protector. Siya yung nagpo-protect sa atin. At the same time, siya ay Diyos na kung saan siya ang source ng lahat. That is why, kung titingnan natin, wala naman talagang problema. Bakit mayroong Father's love? Bakit tayo kailangang tumanggap ng pagmamahal ng Diyos? Unang-una, yung relasyon natin sa ating Ama noon ay maganda. Di ba? Paano nga natin mabibuild up yung ating relasyon? First and foremost, we need to have communication. Kasi yung bawat relasyon ay nag-uumpisa lang naman sa communication. Prior tayo na naging boyfriend and girlfriend, husband and wife, hello, good morning, pwede ba akong makipag-text mate? Parang ganun, di ba? Doon tayo nag-uumpisa. Nung naalala ko pa, nung ako ay nasa high school days pa, pag meron tayong tinatawag nating gustong babae, pwede ba tayong sabay umuwi mamaya? Kasi noon hindi pa uso ang tricycle. Ang uso noon is walking. Right? Na-enjoy mo yung kasama mo pag kayo ay nakasilong sa iisang payong lang. Ngayon, hindi na uso. Lahat meron ng sasakyan. Kaya di natin na-enjoy yung ating relasyon, especially sa ating mga classmates. Right? Sa school, ang mga bata ay inahatid na ng kanilang mga parents. Pag-uwi, pinukuha, pinipick up. Noon, kami naglalakad 3 hanggang 5 kilometro para makaabot sa school. Masaya kaming nag-uusap kasama ang iyong mga kaibigan, mga classmates mo, na kung saan kayo ay naglalaro, naghahabulan. So, today, let's recall the love of the Father. Ako po ay lumaki sa isang hindi ko totoong tatay. Ibig sabihin, hindi po yung tatay na nagpalaki sa akin ay hindi ko po totoong tatay by blood. Right? So, ngayon, habang ako'y lumalaki, at ako nga ay nagkaroon na ng isip, nagkaroon ng pagkakataon na malaman yung katotohanan, at naging born again, nalaman ko na special pala ako. Bakit? Kasi lahat ng mga tao pinapaampon, kumbaga sa Tagalog, ay they are all special. Nakita ko ang purpose ng Panginoon
Dahil siguro pag hindi ako pinaampon nung time na yon, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. At naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong ginagamit niya. Hanggang sa ako'y nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagmamahal ng Panginoon na binigay sa aking mga foster parents. Pinalaki nila akong sobra pa sa kanilang totoong anak. At ito nga, dala-dala ko ang pagmamahal na yon. And later, na-realize ko na tayong lahat pala ay kailangan maging ampon ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kasi pag hindi ka na-adapt as sonship, you need to be under the adoption program of God na ikaw ay lilipat ng iyong tatay. Pag ikaw ay na-adapt, matatransfer ang iyong pagiging anak sa tatay mo sa langit. Kaya nga, kailangan nating maintindihan, ano nga ba itong Father's love na ito? Isa sa mga tanong ngayon is that, sigurado ka pa na magsabi ka sa Panginoon ng Happy Father's Day, kanina, Abba Father? Nasisiyahan ba ang Ama mo sa langit sa buhay mo ngayon? O nalulungkot? I always ask myself, bakit walang time doon sa Bible na nakasulat na ang Diyos ay tumawa or even nag-smile man lang? There is a condition. Sabi ng Panginoon, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. In other words, kung pwede pala tayong mamuhay araw-araw, na ang goal natin ay pasayahin ang Diyos. Bigyan siya ng rason na mag-smile para magkaroon tayo ng pagkakataon na makuha yung blessing niya para sa ating lahat. Now, Father in Heaven is the source of love. Siya ang source ng lahat ng pagmamahal. Kaya nga, formerly, our relationship to God is very good. Diba sa pamilya natin, pag walang away, tayo ay mabuti lahat, walang gulo. Pero pag dumating yung kasalanan, magulo. Bakit? Anong meron sa kasalanan? Andon yung kasinungalingan. Sabi ni Teacher Joy kanina, na nadadivert yung mga messages. Alam nyo kasi, ina-allow din ng Panginoon yan para lumabas yung katotohanan. Walang aso na nakikimkim. At tayong lahat ay hindi makakatago sa Diyos. Kitang-kita niya lahat yung mga ginagawa natin. Kaya nga yung pagmamahal ng Ama ay andyan lahat nakatutok sa iyo. Hallelujah. Later on, magpi-play ako ng video. Now, I don't know kung nakita niyo na yung video ko. But I want to share this story regarding our topic, God's love. Meron pong isang anak kasama ang kanyang tatay. At ang anak na ito ay naglalaro ng baseball. Alam niyo ba yung baseball? Yung nilalaro na yung bola ay binabato, saka papaluin. Pag tinamaan mo, saka ikot, tatakbo kayo. That's how baseball is being played of. Now ngayon, ang coach excited na turuan ang batang ito at the same time, tumubo na siya, naging magaling siyang player. Hanggang sa dumating sa point na habang nagpa-practice yung bata, kasama talaga yung tatay na nakaupo doon sa gilid. Nakikita ng coach ang pangyayari na yon. At sa tuwing andyan yung tatay sa practice, magaling naman yung bata. Pero sa actual na game, pag andyan yung tatay, nakikita din ng coach, bakit parang mayroong kulang sa batang ito. Hanggang sa dumating ang semi-finals, nakapasok sila. Nakita ng coach na ang batang ito ay parang hindi maganda yung kanyang pinapakita sa laro. At yun ang way na pag nanalo sila, makakapasok sila sa finals, championship.
So, ang ginawa ng coach, tinawag ang bata, pinap-substitute, pinalitan ng player, at pinaupo. Tinanong ang bata, ano bang problema mo? Bakit hindi mo, sa practice, okay ka naman? Tapos, ngayon, pag natalo tayo dito, hindi tayo makapasok sa finals, sa championship. Hindi umimik at sumagot ang bata. Hanggang sa yun nga, nanalo sila sa pagtutulungan ng grupo, nakapasok sila sa finals. Along the way, yung paparating na yung championship game, namatay yung tatay ng bata. At nakita yon ng coach. Pagkatapos nun, lumapit ang bata sa coach. And at that time, habang nagpa-practice sila para sa championship game nila, nakikita niya malaki ang pagkakaiba ng pinapakita ng bata. Malaki ang kagalingan. Tumaas ang kanyang performance. Hanggang sa dumating yung championship game, sabi niya sa coach, Coach, ngayong araw na ito, magcha-champion tayo. Nagtaka ang coach. Tinanong ang bata, bakit? Alam niyo ba, coach, yung tatay ko kasi bulag. Nung time na nagpa-practice tayo ng game, kahit anong galing ko, hindi niya rin makikita ang kagalingan ko. Pero nung time na namatay siya, alam ko, coach, doon siya sa langit. Kitang-kita niya ako. Hindi na siya bulag ngayon. Kaya ngayong araw na ito, gagawin ko ang best ko para mag-champion tayo. Happy Father's Day to all the fathers around the world. Maraming tatay ngayon ang nasisiyahan dahil maraming mga anak ang nag-aalala sa kanila. Walang perfect na tatay. Ako isang tatay din. Pero ako'y naniniwala na pag andyan ang Diyos sa buhay ng bawat tatay, maitataguyod ang pamilya, mabigyan ng pagkakataon na maramdaman ng buong pamilya na hindi man perfect pero lahat ng problema nalalampasan. Git sa lahat, ang pamilya ay buo at nagmamahalan. Hindi tayo nakikita. Hindi natin alam. Pero hindi natin nakikita ang Diyos. Pero alam natin na siya ay nakatingin sa atin ngayon. Yung pagmamahal na natanggap ko sa taong nagpalaki sa akin, ina-acknowledge ko yun na dahil sa pagmamahal ng Diyos. Binigyan ng pagkakataon ang mga tao na tanggapin yung pagmamahal ng Diyos at naitanim nga sa kanilang mga puso hanggang sa ito ay nabigyan din ng pagkakataon na ma-share sa iba. That's the beauty of Father's love. Father's love is the solution for sin. Ito yung solusyon sa kasalanan. Sabi ko nga kanina, maganda yung ating relasyon sa Panginoon, pero dahil sa kasalanan, nasira ang relasyon. Kaya nga, nandyan yung Father's love. Tingnan natin sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag kayo ay naniwala kay Jesus, matatanggap mo ang pagmamahal ng Ama. That's the Father's love. Dahil sa pagmamahal ng Ama, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang pinakamamahal na anak sa pamamagitan ni Jesus para bigyang solusyon
ang kasalanan. Problema kasi yung kasalanan. Isipin niyo sa pamilya, pag andyan yung kasalanan, magulo. Kahit anong gawin mo, walang maramdaman na tagumpay. Kaya nga dumating si Jesus. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga ang kagustuhan niya ay mabalik tayo sa Kanya. Sa Kanyang pagmamahal. Nakuha na ba natin ang ibig sabihin ng Father's love? Ang pagmamahal ng Diyos ay walang kondisyon. Lagi niya tayong iniisip dahil gusto niyang bumalik tayo sa Kanya. Hallelujah! Are you blessed today? So, ang pagmamahal, hindi siya nangailangan ng kahit anumang kondisyon. Ang gawin mo lang ay tanggapin. Pakisabi sa katabi mo, ito ay regalo. It's a gift. Binibigay sa iyo. Ano ba ang dapat mong gawin? Tanggapin, buksan, at bigyan ng pagkakataon na mag-iral or magkaroon ng effect sa buhay mo ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga ang pagmamahal niya ay walang kondisyon. Hallelujah! So, kahit gaano man tayo kasama, kahit gaano man tayo katamad na mag-decide na bumalik sa Panginoon, ganun din ang kanyang pasensya sa pag-aantay sa atin dahil mahal niya tayo. Ba, na-remember mo, Ma'am Ed, Ma'am Joy, habang nagliligaw pa, yung ating mga boyfriend before? Kahit matagal tayo, sige lang, okay lang. Patiently waiting. That's the character of our Father in heaven. That is His love. He is always waiting for us to come back to Him. Hallelujah. Are you blessed today? So, Father's love ay nagpo-protect. Ito yung nagpo-protect. Ito ay always na naniniwala. I remember one time there was a chaos happened in the ministry. And hindi ko pa na-gets nung time na yun. Ang sinabi ni Pastora, I still believe in you. Despite na kahit gaano kalaki yung kasalanan na ginawa ng leader, tinanggap pa rin ni Pastora. At ang parting words niya, sabi niya, I still believe in you. That's the Father's love. It doesn't condemn. Instead, binibigyan always ng chance ng Diyos tayo. Dahil gusto niya na matunaw tayo sa kanyang pagmamahal. Kung gaano man katigas ang ulo mo gumawa ng kasalanan, mas matigas ang ulo ng Diyos na ipaalam sa iyo na kahit ikay makasalanan, minamahal pa rin kita. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, let's proceed sa ating verse ngayong araw. Alam niyo ba yung parable ng prodigal son? Okay? Medyo maliit kasi medyo mahaba. Sundan niyo na lang po ako mamaya sa aking pagbabasa. Medyo nakababasa ko pa po. Ibig sabihin, hindi pa ako masyadong matanda para hindi mabasa yung mga maliliit na mga bagay. Hallelujah. Luke 15:11-32, sabi niya, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Gamitin natin ang word na bunso. Maraming pagkakataon sa buhay natin na pag tayo ay galit,
pagod, nagdi-decide kaagad tayo. Ang ibig sabihin po ng bunso ay immature. Wala pa sa husto at tamang pagkakataon na mag-decide, pero ang ginawa niya ay ipinagbili niya kaagad. Mahirap magmahal ng isang tao pag ikaw na nagmamahal ay hindi pa mature. Kaya kailangan sa mga nagpapakasal, kailangan muna ng counseling. Piniprepare ka. Dahil ang pag-aasawa ay hindi biro. Kaya huwag gawing biro. Hallelujah! So, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng niyang kayamanan. Sabi ni Pastora kanina, once na ikaw ay selfless na, ibig sabihin, ikaw ay mature na. Nagpapakita na ang bunsong bata na ito, 2 anak, ang isang anak na bunso, ay immature pa siya. Kaya nga, ang iniisip niya lang ay sarili niya. Familiar? Pag ikaw isang tao, sarili mo lang talaga ang kaya mong isipin, ibig sabihin, hindi ka pa dumating sa maturity mo. Even in your prayer life, Lord, I pray, bigyan niyo po ako. Pakisabi sa katabi mo, paano naman sila? That's a sign of immaturity. Kaya nga, sabi niya dito, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Akala mo masaya ka na, pero hindi. Akala mo kaya mong takpan, pero hindi. Lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Amen? Kaya siya ay nagsimulang maghirap, namasukan siya sa isang tagaroon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Makin mo. Ang ganda ng buhay mo. Pero dahil sa pagiging immature mo, ikaw ay bumalik sa putik. Andun ka na, natutulog. Andun ka na sa kaharian. Pero dahil sa ikaw ay immature, madaling isip mo, talagang hindi na uubos yung pera mo. Kaya nga, ito yung ating mga encouragement sa mga taong maraming pera. Huwag masyadong ibigay ang tiwala sa pera. Dahil ang totoo lang, sa Diyos ang lahat dito sa mundo. Kung wala ang Diyos, wala tayo. I would like to acknowledge this time yung ating nagtanim ng seed faith. Napapansin ninyo, medyo malakas na yung boses ko. Hindi naman sure na nagsastruggle. It's all because of the couple. No? I-mention ko kasi for the glory of God. Later on, we have partners watching with us. And they are continually being with us in our live stream. Especially yung mga abroad natin na mga partners. Thank you, Sir Mark Hernandez. Of course, wala dito si Sir Mark. On duty siya ngayon. Nandito lang ang kanyang misis, no? Si Ma'am M. Corina Santa Ana Hernandez. Fernandez pala, sorry. Congressman pala yung si Hernandez. You know what? Bakit merong taong mga ganon? Kasi they come to the stage of their lives na they prioritize even God. Panginoon ang kanyang binigyan ng priority, and they believe that with this kind of partnership,
God will move upon their situation. It is not us gambling to God. It is us being obedient to what He said in His Word para mabalik sa atin sa papaanong pamaraan man niya. Marami din prayer request si Ma'am M. Later on, pag-usapan natin yung request na yan. Gawa natin ang transmittal. That's how God will work upon our request. Now, patuloy natin yung ating story. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Kailangan nating magkaroon ng realization sa buhay natin. I remember one time yung isang anak umiiyak sa burol ng kanyang ina. Sinasabi niya sa harap ng kabaong, magbabago na talaga ako, Nay. Sa isip ko, pupuntahan ko sana siya at sasabihin, hindi na makakarinig si nanay mo. Pakisabi sa katabi mo, salamat at buhay ka pa. God is waiting for you. We come into realization in life, right? Yung iba napapagod na gumawa ng kasalanan, kaya gumawa na lang sila ng mabuti. Yung iba nakadanas ng masakit na eksperyensya sa buhay, na wala nang mahal sa buhay, isa na ako doon. Para lang magdesisyon na magbago. Pagpatuloy natin. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. That's the love of the Father. Father's love. Kung naranasan niyo pa yung aking tatay noon, even yung mga tatay natin noon, hindi iyakap at halik ang sasalubong sa atin. Sabi nga ng joke ng aking kasamahan, for para maging mawala yung antok ninyo. Pre, ang bait talaga ng asawa ko. Bakit? Madaling araw na ako palagi umuwi, pero napakabait. Sinasalubong ako ng kape. Ha? Bait naman ang misis mo. Pre, sanga ng kape. Ganun tayo pag wala tayong pagmamahal ng Diyos. Because of the Father's love, pinapakita ng Diyos na hindi niya kinukondem yung mga taong bumabalik sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Hallelujah. Ibig sabihin, this time, naging bingi ang ama sa sinasabi ng anak. Okay? Ama, ay sabi niya, dali, kunin ninyo ang mga pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng mga singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at silang ay nagdiwang. Dito natin mapapatunayan na ang Diyos ay hindi tinitingnan ang kasalanan mo. Ang tinitingnan niya ang puso mo. Sinabi ng anak, paraphrase, Tay,
Huwag mo na akong tawaging anak. Ituri mo na lang kayo yung mga alila. That time, pinatunayan ng ama sa pamamagitan ng kanyang sagot. Magkatay tayo ng mahayop at tayo ay magdiwang. Hindi binigyan ng relasyon ng ama ang kasalanan ng anak sa kanyang pagmamahal. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Ako ay naging makasalanan din noon. Pakisabi sa katabi mo, pareho tayo. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos na walang kondisyon, tayo ay nakabalik. At tayo ngayon ay kagaya ng anak na nagkaroon ng realization. Kinondem natin yung ating sarili. Pero ang Diyos hindi minsan ni katiting na tayo ay kanyang kinondem. Hallelujah! Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," sagot ng alila. "Pinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinapakita sa sitwasyon na pag tayo ay nagmahal ng walang kondisyon, hindi ka magkakaroon ng selos. Hallelujah. Nasiyahan ng Diyos. Kaya nga siya ay nag-celebrate. Na-remember niyo yung isang tupa na nawala? Iniwan yung 99 para lang sa isa. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yun. Ganon magmahal ang Diyos. Pagpatuloy po natin. Hallelujah. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakausapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para makasiyahan kami ng aking kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y masaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay na wala. Ngunit muling natagpuan." Minsan kasi, pinapaalam lang ng Diyos na tayo, hindi lamang sarili natin ang isipin natin. Na-save tayo ng Panginoon dahil gusto niyang mag-save din tayo sa iba. Amen? So, ang parable na ito is the parable of the compassionate father. Ibig sabihin ng compassionate, determined na magmahal kahit anong mangyari. Hindi nagbabago yung pagmamahal. This is the picture of God's love for all His children. Hallelujah. It is unconditional at hindi nagbabago. He loves us while we are still sinning. Dito sa lupa, pag nagkasala, hindi na natin mahal yung tao. Hallelujah. Subukan mong umuwi, sasalubungin kita ng kape. Sanga ng kape. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatawad. Dahil gusto ng Diyos na maramdaman ng lahat ng tao
na ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Amen? Hallelujah? The more we pray for the people, kanina we have a victorious service. Doon na po nangyari sa Potter's House yung aming English service. Kasi there were administration of the Holy Spirit to those people na mayroong hatred. Galit sa ama, galit sa kapatid. Kailangan nating ma-deliver. Kailangan nating makaalis. Kailangan mawala ang mga galit sa mga puso dahil ang kabaliktaran ng galit ay pagmamahal. So, kailangan mapalitan yung galit ng pagmamahal. At ang Diyos lang ang makakagawa nun. Amen? Nakapagpatawad ka ng iba dahil alam mo kung gaano ka makasalanan noon, pero pinatawad ka pa rin ng Diyos. Wala kang karapatan na hindi magpatawad dahil ikaw nga ay pinatawad ng Diyos. Amen? Hindi nagbabago ang Diyos. Kahit na tayo ay unfaithful, He remained faithful. Hallelujah! When we come to repent our sins, integrate ko lang po, meron tayong dalawang uri ng kasalanan. Yung transgression at saka yung iniquity. Yung transgression, ito yung ating kasalanan na ginawa. Pero yung kasalanan mo na inuulit-ulit mo pa rin ginawa, ang tawag doon ay iniquity. So dapat ang mga kasalanan ito, dalawang kasalanan na sinasabi ko kanina, must be given solution. Kailangang mawala. At ang pagmamahal lang ng Diyos ang siyang susi. Ako naramdaman ko na ako ay minahal ng Panginoon. Dahil nakita ko na ako ay kanyang pinatawad. Ang taong pinatawad na ay hindi nahihiya. Ang taong pinatawad na ay hindi nagtatago. Pinapagamit yung kanyang buhay para malaman ng ibang tao na kahit ano kalaki, kalawak, kalalim ang iyong kasalanan, mas malaki pa rin, malawak, malalim ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. As a testimony po, I was a prodigal son. Marami akong mga maling desisyon na nagawa sa buhay ko. Hallelujah. Na-disconnect ako sa pagmamahal ng Diyos dahil sa mga kasalanan na yan. Dumanas din ako kung anong nadanasan ng prodigal son na yan. Kasi yung prodigal son na yan is a message for all sinners and it's a big-time message of the unconditional love of God. Ganun na lamang ang tuwa ng Diyos pag mayroong tayong taong nadala para sa Kanya. Kaya nga, we always reach out people. We always administer salvation to every people. Kasi nga, kahit isang tao lang ngayong araw na ito tumanggap sa Diyos, libu-libong mga anghel ang siyang nagdiriwang doon sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa Kanyang unconditional love. Pagkatapos kong malaman yung katotohanan, ako ay nabalik sa Kanyang pagmamahal. Tinanggap ko ang Kanyang pagmamahal. Hinayaan ko itong tumubo at bumago sa buhay ko. And right now, by the grace of God, I started to multiply this love to the family, friends, and others. Pakisabi sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. And let us share and multiply this love, forgiving and loving one another unconditionally. Happy Father's Day to all the fathers around the world. Happy Father's Day to our Father in heaven. Hopefully, that this time, the love of the Father must be
share to other people. Hindi mo ma-share ang forgiveness dahil hindi mo tinanggap. Hindi ka naging chismosa ng kagandahan ng Diyos dahil hindi mo naranasan kung paano ka pinatawad. Kaya hindi mo alam paano magpatawad dahil hindi mo naranasan na ikaw ay pinatawad. Amen? Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbago sa akin. Pwede din mangyari sa inyo. Today is Father's Day. I-acknowledge natin yung ating mga tatay. Pasalamatan natin sila. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay pwedeng ibigay kahit kanino man. Hopefully today, let us remember the love of the Father. For God so loved the world that He gave His only begotten Son for all of us, that whosoever believe, kung sino man ang maniwala, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pikit natin ang ating mga mata, tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos. Sabi ng salita sa Romans 10:9-10, that if you confess with your mouth, believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Lahat tayo ay magsabi, Our Father in Heaven, salamat Panginoon sa iyong pagmamahal na walang kondisyon. Salamat ngayong araw, pinaalala mo sa akin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng iyong nag-iisang anak na si Jesus. Ngayong araw, dinideclare ko, kino-confess ko ng aking bunganga, kasama ang aking puso, pinaniniwalaan ko na si Jesus ang aking Diyos at ang aking tagapagligtas ngayon at kailanman. Salamat na ang aking pangalan ay naisulat na sa libro ng mga buhay. Ako ay hindi na kagaya ng dati dahil ang Diyos ang magbabago sa akin at habang ako'y nabubuhay, ang pagmamahal ng Diyos na walang kondisyon ay kasama ko. Pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan noon, ngayon, at sa darating pa. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Let me pray for all of you. Our Father in heaven, we thank you for this Father's Day. In remembrance to your love for all of us. You have loved us, Lord, unconditionally. And we come before you right now in repentance, acknowledging you as our God. Ano man ang mga shortcoming namin bilang iyong mananampalataya, we ask for your strength. We ask for your anointing to overcome every test and trials and increase us, Lord, in our faith. So today, we bless every father around the world. Allow the love of the Father from heaven be upon them in the name of Jesus. And let this love multiply to the lives of every father na ang lahat ng mga tatay sa buong mundo ay lumapit sa inyo, tanggapin kay Jesus bilang ekspresyon ng pagmamahal ng Ama namin sa langit at sigurado kami na ang buhay namin ay hindi na makagaya ng dati. Salamat po sa linggong ito. Binabalik namin ang papurit pasasalamat dahil ikaw lamang ang Diyos naming nagmamahal na hindi nagbabago. Ang kasalanan namin noon, ngayon at magpakailanman ay pinatawad mo na at kami ay tinanggap mo ng buong puso. Dalawang kamay, tinanggap mo kami, Panginoon. Hindi mo tiningnan kung ano yung kasalanan namin, kundi tiningnan mo ang aming mga puso na siyang uhaw at gutom sa iyong pagmamahal. Punuin mo kaming lahat habang kami nabubuhay dahil alam namin na pag andyan ang iyong pagmamahal, andyan ang katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Praise God! God bless everyone until next Sunday and BCF Purity.